Usapang SSS po tayo. Pag-uusapan po natin ngayon ang Sickness Benefit Program ng Social Security System. Makakasama po natin ngayong umaga si Ma'am Lilibet Soralvo, ang Senior Communications Analyst ng Media Affairs Department ng SSS. Ma'am, welcome back. Good morning. Good morning, Audrey. Good morning, Pilipinas. At sa inyo lahat dito, good morning. Okay, para makumbinsin natin yung mga kababayan nating hindi pa miyembro ng SSS. Yes, Ano po ba itong, para sa kanilang kaalaman, ano po ba itong tinatawag na benepisyo para sa pagkakasakit na programa ng SSS? Yes, ito yung tinatawag nila na sickness benefit. So ito yung perang ibinabayad natin sa ating mga miyembro na mga araw na hindi siya nakapasok dahil sa pagkakasakit niya o pagka aksidente, yun yung easy sickness naman. So pera to na binabayad kung dapat at least 4 days siyang nagkasakit. 4 days, Yes. at least 4 days kasakit para Maipile makapag-avail niya siya. ng sickness. Saka dapat ubos na yung company sick leave. Yun pala yung isang doon. Okay. Hindi lamang po ako may katanungan sa inyo, pati yung mga kababayan natin sa labas ng studio, mamaya ay may katanungan para sa atin. Okay. Dahil wala pa si Mang tanong, magkano po ba yung benepisyong maaring matanggap ng miyembrong magpa-file nito? Yes, so ito, Audrey, nakadepende sa kanyang salary credit o yung katumbas ng binabawas sa kanya dun sa sweldo niya. Halimbawa, ang kanyang maximum is ito yung 1,760 yun. Ang ano nun is 16,000 na sweldo. 16,000. Yun yung maximum ng SSS. So kung 4 na araw siya nagkasakit, so yung per day niya doon papatak tayo ng mga 700 plus. So multiply mo yung 4 days. So yun yung makukuha niyang sickness benefit. Mas malaki kasi kung maximum. Pero kung yung 1,560, yun yung 550 a day, yun ibabayad niya. Yun ibabayad sa kanya. Pero dapat, yun nga, ubos na yung company sick leave niya para ma-file ng kanyang employer yung kanyang sickness benefit. Pero alam niyo po, iba-iba ang kalagayan ng katawan ng tao. May iba po talagang sakitin. Kapag ang tao o yung miyembro ng SSS ay nagkasakit na ng isang beses sa isang taon, yung pangalawang ulit na pagkakasakit niya, maaari pa po ba mag-file? Yes, so basta hindi siya lalagpas ng 120 days. Pero kung medyo malala, pwede tayo sa 260. Pero pag ganyan na, pwede na i-file siya ng partial disability. 120 days ang ano natin. Okay. Kanino po dapat ipagbigay alam ng isang miyembro? Sa kanya po bang employer o sa SSS mismo? Ang pagka-employed ka, syempre sa employer. At least 5 days sa iyo, empleyado, 5 days sa employer. So meron kang 10 days para maibigay ang notification na yan sa SSS. So kasi pag lumagpas tayo, either babawasan o i-deny yan ng SSS. So very tayo sa pag-notify. Kung hindi na makaya ng marami naman tayo dyan, text, telepono, so i-notify niya agad ang employer niya para makapill up siya ng notification. Tapos ang employer, siya yung magbibigay sa SSS para maibalik din namin para once na ma-approve yan, malalaman niya kung ilang days yung iyan natin. Pero siyempre, yung advice ng doktor ang nakasalalay dun sa kanyang form. Ma'am, pag wala sa oras yung notification, ano pong problemang Maring mabawasan o ma-deny. Kasi meron naman tayo, halimbawa, 20 days siya. Na-late ka ng 10 days na lang yung iyaano sa'yo. 30 days siyang na-approve sa'yo, halimbawa, nagkasakit ka. O sige, kumpain ka muna natin ng 10 days. So, pahinga ka muna. Pero kailangan yan, 10 days ma-notify mo ang SSS para malinaw, 10 days. So, kung lumagpas ka, lumagpas ka na 15 days ka na bago ka nag-notify, babawasan namin yan ng 5 days. Ma'am Beth, paano po yung mga ginang na kapapanganak lamang tapos nagkasakit sila? Maaari din po silang file? Hindi. Pag under ka ng maternity leave or maternity benefit, kasi 60 days yun, tapos yung napalob yung pagkakasakit mo, hindi pwede. Siguro pwede yung prior before ka nag-maternity leave, as di mo pa nagamit yung sickness mo, ka magbuntis, medyo maselan, pwede niya i-file ng sickness yun habang nagpapahinga siya. Okay, bilang panghuli po ma'am, para sa kaalaman ng ating mga magiging miyembro o miyembro na ng SSS, ano po yung kailangan dokumentong isumite at saan po nila isusumite ito kapag sila po yung nagkasakit? Paalala sa ating mga miyembro, lalo na yung mga, medyo panahon ngayon, nagkasakit. So, dapat ay natin yung ating period ng pag-notify, isundin po natin yung kasi mayroon tayong dyan na baka mabawasan o ma-deny din yung sickness benefit
which is malaking tulong habang kayo ay nagpapahinga. Wala kayo sinusweldo kasi ubos na yung company's leave. Okay, so sa ating mga kababayan na hindi pa miyembro ng SSS, importante pong maging miyembro kayo nito para ma-avail nila. Ma-avail nyo yung sickness benefit sakaling kinakailangan. Okay, nakapanayin po natin ngayong umaga si Ma'am Lilibet Soralvo, ang Senior Communications Analyst ng Media Affairs Department ng Social Security System.